Hinamon ni Baste Duterte si President Bongbong Marcos na imbestigahan ang salin ni House Speaker Martin Romualdez. So ang gusto niya mangyari, isa publiko ni Speaker Romualdez ang kanyang salin upang malaman kung totoo yung kanyang ibinibintang na mula 200 million pesos, umabot na ng 3 billion ang salin ni Romualdez sa loob lamang daw ng 3 taon. Tinawag naman ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na baseless and fabricated ang mga tirada ni Baste Duterte kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi pa niya, hypocrisy of the highest order. House spokesperson dares Baste Duterte to release salin and stop smearing others. Willing naman kayang ilabas ni Baste Duterte ang kanyang salin. At nag-file na si House Speaker Martin Romualdez ng kanyang salin. Balita sa Inquirer, Speaker's salin filed, open for review, unlike those of the Dutertes. Sabi yan ni spokesperson Attorney Princess Abante. The statement of assets, liabilities, and net worth o yung pong salin of House Speaker Martin Romualdez has been filed and is available for scrutiny, unlike that of the Dutertes. House of Representatives spokesperson Princess Abante said. Abante said that acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte's call for the review of Romualdez's salin comes out as ironic because the Dutertes are supposedly known for being secretive about this document. This, Abante said, makes Duterte's tirade a mere smear campaign against the Speaker. Mayor Sebastian Duterte's latest tirade is another baseless attempt to smear Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. The figures he cites are nothing but absurd fabrications. Proof once again of the Duterte's penchant for fake news. What makes this even more ironic is that the Dutertes are known for keeping their own salins a closely guarded secret, refusing to make them public despite years in power. Now, they dare lecture others about transparency? That is hypocrisy of the highest order. If the Dutertes believe in transparency, Abante dared the members of the family in government to reveal their salins instead of coming up with issues to allegedly cover up their tracks. So ayan, Baste Duterte, nag-file na si House Speaker Romualdez ng kanyang salin. At ito po ay open to the public. Pwede kayong mag-request ng kopya at inyong ma-review. Totoo kaya na 3 billion ang nakasulat sa salin ni House Speaker Martin Romualdez? O ngayon nag-file na si Romualdez ng kanyang salin, it is now your turn, Baste Duterte. Mag-file ka na rin ng salin mo at magkumpara kayo ni Romualdez para malaman ng publiko kung ano ang mga itinatago ninyong yaman at kung ano ang nakadeclare sa inyong mga salin. Kumasa si House Speaker. Ikaw, Baste, kakasa ka ba? So bago maghamon ng labasan ng salin, siguraduhin mo na handa ka ring ipakita sa publiko ang salin mo. Kung hindi, tama nga si Princess Abante na ito ay isang kaipokrituhan lamang. Sa ibang balita naman, naging usap-usapan ang pahayag ni Singer at dating opisyal ng gobyerno na si Jimmy Bondoc na ang pagnanakaw ng pondo para sa flood control projects ay maituturing na crime against humanity dahil sa pinsalang idinudulot ito sa mga mamamayan. Sabi kasi ni Jimmy Bondoc, ang pagnakaw ng flood control funds ay crime against humanity. Saklaw yan ng ICC. Well, abogado po si Jimmy Bondoc, kaya dapat ba siyang paniwalaan? Batay sa Rome Statute ng International Criminal Court, malinaw na sakop lamang ng crimes against humanity ang malawakan o sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan, kabilang ang pagpatay,
torture sa pilitang pagkawala, deportation, panggagahasa, at iba pang malulubhang paglabag sa karapatang pantao. Samantala, ang korupsyon o paglustay ng pondo gaya ng sa mga flood control project ay hindi sakop ng ICC. Ito ay nililitis sa ilalim ng pambansang batas gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law na dinidinig ng mga lokal na korte gaya ng Sandigan Bayan. Gayunpaman, kung gagawing basehan ang pananaw ni Bondoc na ang maling paggamit ng flood control funds ay crimes against humanity, mas lalong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng maipit. Tinatayang 13,917 flood control projects na ipinatupad nung kanyang administrasyon ang hindi ramdam ng mga Pilipino dahil sa umano'y katiwalian at kapalpakan. Sa ilalim ng complementary principle ng ICC, pumapasok lamang ang korte kung hindi gumagana ang sistemang legal ng isang bansa o kaya hindi kumikilos ang pamahalaan upang papanagutin ang mga sangkot, bagay na hindi nagawa noong nakaraang administrasyon. Dahil dito, kung pagbabasihan ang interpretasyon ni Bondoc, hindi niya maaaring ipanagot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ICC sapagkat kumilos na ang kasalukuyang administrasyon upang magsagawa ng investigasyon kabilang na ang plano na magtatag ng Independent Commission on Flood Control Projects. Subalit sa realidad, hindi basta makakapasok ang ICC sa bansa. Mismong si dating Pangulong Duterte ang nagpahinto ng pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC noong 2019 matapos simulan ang investigasyon kaugnay ng war on drugs. Dahil dito, halos walang patutunguhan ang pananaw ni Bondoc sapagkat putol na ang formal na ugnayan ng bansa sa korte. Unless hindi alam ni Jimmy Bondoc na tayo ay wala na sa ICC, FYI po sa kanya ito. So subukan kaya ni Jimmy Bondoc na mag-file ng reklamo sa ICC. Pansinin naman kaya siya? Hindi na tayo miyembro ng ICC at sinabi nga na hindi po sakop ng ICC ang plunder o itong mga pagnakaw ng flood control funds. So kung ano man itong gustong palabasin ni Jimmy Bondoc, wala pong patutunguhan ang pananaw ni Bondoc. Then mukhang ini-insinuate ni Bondoc na may pananagutan si President Bongbong Marcos dito. Well, try again next time. Sunod na balita po natin. Motibo ni Amy sa pagharang kay Remulla, kinwestiyon ng palasyo. Palaisipan sa Malacanang ang motibo ni Senator Amy Marcos sa kanyang pahayag na haharanin niya sakaling ma-appoint si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman dahil sa paniwalang kasama ito sa plano para maipakulong si Vice President Sara Duterte bago dumating ang 2028 elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi malinaw kung ang motibo ng senadora sa pagharang kay Remulla ay para protektahan ang kanyang kaibigan o maibigay ang hustisya para sa taong bayan. Ay, kailangan pa ba naman tanungin yan? Ang siguradong sagot dyan ay para protektahan ang kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Wala po silang pakialam na maibigay ang hustisya para sa taong bayan. Yun nga lang ginawa nilang pagharang sa impeachment case ni Sara Duterte. Yan po ay hindi para sa bayan. Para po yan sa mga Duterte. So obviously, itong ginagawa ni Amy Marcos na haharangin daw niya kung sakaling si Remulla ang maupong ombudsman, halata naman po natin yan. Para po kay Sara Duterte. Para kay pang naging mag-best friend sila. Tuloy ko, tila ang nais-an niya ni Senator Marcos na ang magiging ombudsman ay hindi kikilos at hindi magsasampa ng kaso sa mga dapat kasuhan. Tanong ni Castro, ano ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? Pero nangako naman po si Jesus Crispin Remulla na hindi gagamitin ang pagiging ombudsman sa politika.
Nangako si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na hindi siya mamumulitika kung sakaling ipagkaloob sa kanya ang posisyon na ombudsman. Ayon sa kanya ay hindi dapat gamiting sandata ang pagiging ombudsman para habulin ang mga hindi nila kasundo sa politika. So bakit parang takot na takot si Amy Marcos kung sakaling si Remulla ang maitalagang ombudsman? Amy naman, hindi ka na ba nahiya sa ginagawa mo? Talagang pagtatakpan mo kung ano man ang nagawang katiwalian ng best friend mo? Bakit ayaw ninyong malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nasa likod ng mga anomalyang yan? Yung mga ibinibintang kay Sara Duterte. Nagtagumpay na kayo na mai-archive ang impeachment case ni Sara Duterte. Ngayon naman pati sa ombudsman. At paano ka makakasigurado na ang mauupong ombudsman ay hindi hahabulin si Sara Duterte? Lalo na kung malakas ang ebidensya para siya ay kasuhan. Dahil ang takot ni Amy Marcos ay kung sakaling makasuhan si Sara Duterte, malamang ang ikaso sa kanya ay plunder. At ang plunder ay walang bail at ang imprisonment hanggang 2028. So magtatagumpay nga naman daw ang mga kalaban ni Sara na siya ay huwag patakbuhin sa 2028. Pero sa tingin ng mas nakararaming tao, hindi po yan ang usapin dito. Ang contention dito, bakit pinagpipilitan ninyong takpan ang mga nagawa ni Sara Duterte? Kung walang itinatago, hindi kayo dapat matakot. Si Amy Marcos takot na takot eh. Pero alam nyo, meron po akong duda. Sa opinion ko lang hindi ba nagsampa ng kaso si Amy Marcos sa ombudsman laban sa ilang personalidad ng gobyerno kasama na si Remulla? Hindi kaya dahil natunugan na ni Amy Marcos noon pa man, dahil alam natin na magtatapos na ang termino nung nakaupong ombudsman. At alam naman natin sa circle dyan sa gobyerno, nagkakaalaman sila. Hindi kaya nalaman na ni Amy Marcos na mag-a-apply si Remulla bilang ombudsman. Kaya ang ginawa niya, nag-file na siya ng reklamo sa ombudsman para mapigilan tumakbo o mag-apply si Remulla bilang ombudsman. Ngayong kasama si Remulla sa shortlist ng pagpipilian bilang ombudsman. Nataranta si Amy Marcos. Kailangan niyang isave ang kanyang best friend. Kung hindi, lagot, makakasuhan at posible pang makulong ang kanyang best friend. Hindi maaari yan. Kaya gagawin niya ang lahat para harangin ang pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Talagang ang kampo ng mga Duterte, kasama na si Amy Duterte, nanginginig na sa takot. Dahil akala nila, ligtas na si Sara Duterte nung na-archive yung kanyang impeachment case. Hindi po, marami pa pong susunod. At kung magtagumpay man si Amy Marcos na harangin lahat ng kaso ni Sara Duterte sa Pilipinas, andyan pa po ang ICC. Nako, ang dami pang laban na haharapin si Amy Marcos para lang sa kanyang pakikipagkaibigan kay Sara Duterte. Magtagumpay naman kaya ang maitim na balak ni Amy Marcos na harangin ang pagiging ombudsman ni Remulla